Kasama po natin ngayong gabi, I'd like to welcome to our program. Siya po yung Secretary General ng National Union of People's Lawyers. I'd like to welcome to our program si Attorney Cristina Conti. Magandang gabi, Attorney Conti, and thank you for joining us dito sa Facts First. Magandang gabi, Christian. Okay, nakita ko yung pahayag niya regarding this, no? So, how do you see this statement coming from former President Duterte, no? Nagbibigay siya ng advice kay Sara Duterte kung paano gastusin dapat yung intelligence fund, although we have to correct that, no? Kasi hindi naman intel fund yung hinihingi ng Vice President, confidential fund, okay? Pero ito yung telling, no? Ikaw, Franz, kayong mga komunista, ang gusto ko patayin. Go ahead. So, actually, two parts yung statement, yung tingin ko pa nga Yung unang parte ay, gusto kong patayin. Yun yung pinaka makikita mo agad Parang wow, makashock ka. At yung part na yun, yung illegal. Talagang it's a crime. The crime of grave threats. So, pag iisipin mo, sasabihin mo yan sa ibang tao, talaga papatayin kita. Parang mali. And totoo po yun, mali talaga. At under our Vice Penal Code, Article 282, ito ay direct and grave threat. Kasi may violence na nakadirekta sa isang tao. On the other hand, yung other layer dun sa statement, yung meron pa siyang kayong mga komunista, so hindi lang si Franz. Kaya, nag-red tagging pa itong si Duterte. Ewan ko kung aaminin niya kung sino pa ba tong iba na kumukontra sa kanya. Pero kung sasabihin niya na lahat ng, kung idikit natin kay si Sara, di ba si Sara, lahat ng kontra confidential funds, kontra kapayapaan. Di ba kasabi niya, lahat ng kontra confidential funds ay komunista. Di papasok tayo lahat doon. So, kailangan maging maingat na nitong si Duterte kasi hindi na siya presidente, wala na siyang presidential immunity at pwede na talagang makasuhan. Okay, ang next question ko. So, anong balak niyo rito? Pinag-uusapan pa. Mukhang nasa meeting pa kasi on one hand, seryoso talaga. Pero on the other hand, parang makikita mo, eto na naman to, may nanggugulo na naman. Pero ako, kung sa akin lang nakakatakot kasi itong taong to, no? He has the capacity, he has shown the capability of acting on his words. Kaya umamin na rin siya noon na may pinatay siyang tao. Given his stature in society, dating presidente, malamang meron siyang mga security around him. Covered pa siya ng PSG, di ba, as a former president. Meron siyang mga kaibigan sa kapulisan at saka sa kasundaluhan. Meron siyang mga kaibigan na nating parte ng tinatawag nila dating Davao Death Squad. Ngayon, ano na ba, Duterte Death Squad? So may capacity siya to make true his words. Kaya nakakatakot. Kung maalala nyo, December 2015, Papasko, bago ng eleksyon, ang banta niya, Merry Christmas sa lahat ng mga kriminal, mga snatcher, etc. Huling Christmas nyo na to. Tapos ganun nga ang nangyari. Kaya kahit na parang ano na naman to, kailangan seryosohin. Pero nga, so sabi mo pinag-uusapan pa, no? Pero ikaw as a lawyer, is this something that could or should merit a case? Yes, absolutely. I think it would just be a matter of capacity. If the lawyers of Kong Franz Castro, kasi sa office niya meron siyang abogado na nag-assist. Actually, also a member of NUPL. Pero baka kasi legislative ang focus niya ngayon. Kasi, kumbaga, kailangan na nilang mag-discuss ng mga bills na ipa-file. Kumbaga, marami pang kailangan gawin sa House. Kaya baka itong criminal case ay i-refer sa amin. So, kung kami naman sa NUPL chapter namin sa NCR, kung i-refer, di pwede naman. Kakayanin na. Total, nandito kami sa phase na balikan to lahat Kaya nga yung NCR chapter din, yung nag-assist, kay Ma'am Carol Araulio dun sa mga red tagging sa kanya. Kasi sabi namin hindi pwedeng basta-basta na lang nagsasalita tong mga matatanda, mga mali-mali, mga sabi nga mga suwangit na to. Hindi pwedeng salita lang sila ng salita, kuda ng kuda, kami walang ginawa. Dun ba sa issue ng red tagging o red baiting, meron bang specific law that would punish that?
Or it would fall under the, kunwari, ano ba tawag dyan? Threats or whatever? Yeah, actually, under the general concept of threats, if you, kumbaga, cause harm to another, or if you say na, naku, papatayin kita, o ikaw dapat maging target ka ng military, dapat ikaw ay lipulin, gano'n. Pwede siyang threat at pwedeng sabihin lang either grave, o kumbaga serious, o kaya light threat. Ang problema lang kumbaga sa red tagging, kapag tinawag ka kasing komunista, hindi siya direct. Kailangan mo pang ikonekta o tatalon ka pa dun sa punto na kapag tinawag ka bang komunista, ibig sabihin ba nun, patayin ka? Does it translate to that? On some level, yes. Kasi 'di ba, kapag tinawag kang komunista or NPA, given the context, so kailangan mo kasing tingnan yung buong sitwasyon. Sa kasalukuyang sitwasyon, pag tinawag kang ganyan, ibig sabihin pinapa-target ka, military target sa mga sundalo under the anti-insurgency program. So medyo may hirap lang na gano'n dun sa criminal law. Pero otherwise, there are other laws. So there are other arenas, katulad nun kay Ma'am Carol Araujo. Civil case, civil damages that you can file. Kung sitting official, pwede din ng administrative damages. So yung civil is also an option for Congresswoman Franz Castro, aside Yes. from the criminal case. Yes, and even administrative. Of course, yung Hindi, identity ng nagsalita. wala na sa gobyerno si President Duterte. Oo pero parang kailangan mo ding isipin kung ano pa yung mga pwede na arenas. Kaya hindi pa namin binubura, kumbaga. May ano ba? Meron dyan. I remember before, I'm not sure whether, pero I think it was Attorney Tony Laviña who made this proposal na dapat magkaroon ng specific law against red tagging or red baiting. What do you think of that? Magandang pag-isipan. Although ang sinasabi nga namin, hindi porket walang batas, ibig sabihin, tama o kaya okay lang. Sa totoo, parang sa atin, mali talaga siya eh. Tapos hindi dapat makapigil na porket walang batas, di ibig sabihin tama siya. Ang problema lang kasi sa isang batas, dapat yung definition kung ano yung red tagging, dapat malinaw. Kasi kung hindi rin magiging malinaw, kung hindi rin diretsahan, baka hindi rin magamit. Kaya kung konsepto ng red tagging mali, ang kailangan lang ay ano yung batas or ano yung provision na pwedeng sumalo doon. Sa ngayon, tingin namin, sa totoo lang itong threats can be considered as an option para dun sa mga nare-red tag, lalo na if there is direct violence. Yun lang naman yung crucial dito sa threats. Sa threats kasi may direct violence. Papatayin kita, ingungud-ngud kita, ipapapatay kita, ipalilipol ko kayong lahat. Ano pa ba yun? Basta yung mga ganong violenteng pangyayari na gusto mong mangyari sa isang tao, pag ganun ang sinasabi mo, threat yun. So, kung hindi umaabot sa ganun, kasi iba't iba din yung itsura ng red tagging eh. Merong sasabihin lang, baga definition, tapos sasabihin nila, I'm just truth telling. Meron na may ibang punto, ay nako lahat ng komunista, ubusin yan. There is a context and a layer that you can always take into consideration. So, pero hindi pa pwedeng sabihin naman kunwari ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, it's more of a metaphor, ganyan naman talaga siya magsalita. No? Pwede bang gamiting dahilan yun? Palagay ko hindi na ngayon. Kung noon, presidente siya, nagkaroon tayo ng parang Department of Interpretation na kinabukasan may mag-explain, ay sorry, hindi gano'n. Ngayon wala na eh. He is not speaking in general terms or he is not speaking off the cuff. Dito, as a private citizen, on air, iba yung platform niya. At dahil, kumbaga, unregulated na. Dati kasi pwede nilang sabihin, sinabi ng presidente, yes, pero walang translation into policy. Pero ito, sinabi ng amo ko, kung private person, no? Sinabi ng ito, ni Duterte, I will take that into account. I will do it. So yung actual conduct as a result of this speech can be taken into account. Ito din yung ang hirap no? Si Duterte, yung pagkakasabi niya, patayin mo to, di ba? Talagang diretso. Hindi pa yung
Ang sarap patayin nito. Minsan nahihirapan ka sa gano'ng speech, 'di ba? Ang sarap, paano kaya kung mamatay ka, okay na ako, matatahimik ako o kaya et cetera. Yung kumbaga ibabaon mo pa sa iba pang sinasabi. Pero ito talagang diretsahan. Kaya palagay ko puwede itong kasuhan and as a private citizen now, he can be charged. Ang penalty nito is up to 6 months in prison. Pero sabi niya rito kasi, ikaw, Franz, kayong mga komunista, ang gusto ko patayin. Parang aspirational ba yun? Sorry, for lack of a better word. Kumbaga, hindi niya may sinabi direct na patayin ko kayo, di ba? Oo. Gusto Pero kong patayin. It's just a matter of kumbaga, 3 hibla lang ng buhok kumpara sa yung kumbaga naka-embed sa flowery language. Kasi minsan pwede mong sabihin na o kaya naka-embed sa parang galit, 'di ba? Ay, magmumura ka, ganyan. Tapos ikaw talagang papatayin kita. May ibang mga kaso na-factor in yung emotions. So, ito magkagalit, nagsabunutan. Aba, syempre, kung ano-anong sinasabi. Pero ito kasing discussion niya rin, talagang discussion, well, it was a rant. Okay? Hindi pala discussion, ano? It was a rant, tapos medyo konting heightened yung emotions, pero completely unprovoked. So, wala siyang kaaway at that point in time. Talagang these are things that he had in his mind. Kaya yung whether aspirational or talagang gusto niyang gawin, clearly he wanted violence committed. Okay. Finally, no, gusto ko rin itanong, may update ba ron sa ICC? Kasi ikaw yung isa sa mga abogado na nag-assist doon sa mga relatives sa mga napatay sa drug war na nakaraang administrasyon, no? Meron bang update dyan sa ICC? Siyempre, nandun na tayo sa parang medyo complicated stage na naghihintay na lang ba? Investigation Pero I can say na talagang tuloy-tuloy investigation. Tapos ang talagang sinisinsin, yung statements ng mga biktima, kailangang ma-perpetuate. Kumbaga, kailangan, kasi kahit magkwento sila sa isang abogado o kaya magkwento sila sa isang grupo, baka hindi pa yun yung testimonya na pwedeng magamit sa court. Ngayon, nandun na kami sa punto na sinisigurado na yung sinabi nila, yung mga isinulat nila noon ay pwedeng pumasa na ebidensya. So, nasa admissibility of evidence. Siyempre, forward-looking. Kasi tingin namin, kahit pa maraming nangyayari sa mundo, di ba? Hindi pa rin nakakalimutan ng ICC itong nangyari sa Pilipinas. Kasi iba rin yung magiging example na first time na sa Pilipinas may isang, former sitting president na makasuhan. Ang dami na rin nangyaring ganito sa iba't ibang bahagi ng Asia. Pero parang by impunity, walang nangyayari. Kung itong si Duterte ay ma-confirm ang charges against him at ma-issuehan siya ng warrant of arrest, kakaibang statement yan galing sa ICC. Pampalakas yan ng ICC. Pero kung sakasakali nga mag-issue ng warrant of arrest, ano yung nakikita niyang timeline dyan? Kasi may mga nadidinig ako sinasabi, baka raw as soon as this year. Ano bang basa niyo sa timeline? If ever that is even possible, yung pagbasa ng timeline. Nako, alam mo, ayoko na nga isipin ng timeline kasi una, pinapaalala sa amin na yung ibang mga situation umaabot ng mga 10 taon mahigit. And then pangalawa, hindi naman kami yung mapagpasya tungkol doon sa amount, yung pagdetermine, sufficient na ba? Sapat na ba itong ebidensyang to? So, kaysa sa mag-focus dun sa hindi namin makokontrol, nagpo-focus kami dun sa kaya namin kontrolin. Para, alam mo yon, the key to happiness is to lower your expectations. Ganun ba? Para kung sakaling ma-achieve yung original goal, at least masaya. Parang ganun ba? Masaya. Salamat, may tip ka pa on how to be happy in life. Okay. Sige. Maraming salamat, Attorney Chrissy Conti, for joining us tonight. Alam ko, busy ka, meron kay activity, pero nagpa-on na ka. Maraming salamat, Attorney Conti. Thank you. Bye, ingat. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, paki-like at share na lang po para mas marami pang makakita at makapanood. Kung gusto niyo po makibalita, follow niyo na rin po ako sa aking mga social media accounts na nakasulat po sa screen. Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super like, super chat at super sticker sa YouTube, saka Facebook stars po.
Alam niyo po, malayo po mararating nito para makagawa pa po kami ng mas maraming video na makatutulong po sa pagpapakalat ng tamang impormasyon para sa bawat Pilipino. Kada like, subscribe, follow at share ay pagsuporta po sa tunay na independent journalism sa bansa. Maraming salamat po.